Magandang araw at ngayon ay mag-aaral tayo muli ng salita ng ating Panginoon. At ang ating nga pong topic ay about pa rin sa The Redeemer God. Ang verse po natin na ating pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Colossus 2:14 hanggang 15. So sabi dito, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus na nilupig ng Diyos ang Espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. So, ang topic nito ay pinamagatan na paano tinanggal ng kamandag ni Jesus si Satanas. So, kung pag-aaral na natin yung pangyayari na to kung paano na iniligtas tayo ng ating Panginoon mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbubuwis ng kanyang buhay at pag-aalay nito sa cross sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, ay doon nga ay pinawalang sala tayo at sabi nga ay wala nang karapatan ang diablo na pangunahan pa tayo sapagkat inalis na ng Panginoon yung venom na tinatawag o yung kanyang kamandag upang sakupin at pangunahan yung buhay ng bawat isa sa atin simula nung binigay ng Diyos ng ating Panginoong Jesus yung kanyang buhay para maligtas po tayong lahat. So, kung titingnan natin na babalikan natin yung mga pangyayari doon sa lumang tipan, talagang yung kasalanan talaga ay hindi mawala sa buhay ng bawat isa at talagang nasusuway natin yung kautusan doon sa lumang tipan. So, para po sa ating unang katuruan, sabi dito, a record of sin have been erased through Christ's death on the cross. Kagaya nga na sinabi ko, simula nung napako at binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at ipinako sinalo lahat ng kasalanan natin ay simula noon ay nawalan na ng karapatan ng diablo na pamunuan yung buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, from darkness into light, ay ibinigay ng ating Panginoon Jesus yung kanyang buhay para lang i-save tayo at wala na nga yung kasalanan or a record of sin had been erased through Christ's death of the cross. So, wala na yun. Inalis na yun ng ating Panginoon. At simula nung tinanggap natin siya, andon talaga na yung pagbabago at pagiging, sabi nga ay, new creation natin. Simula nun ay nawalan na ng karapatan ang diablo sa buhay ng bawat isa sa atin. So number 2, sabi dito, Satan cannot bring changes against us before God. So dito, never tayo na mapapangunahan pa ng diablo simula nung tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus. Why? Kasi again, yung kamandag na meron siya ay kinat na o inalis na dahil na sa pagkakaligtas natin sa krus ng Kalbaryo at wala siyang karapatan na pangutahan at baguhin yung buhay ng bawat isa sa atin at ibalik doon sa dati nating pamumuhay o doon sa kasamaan na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Satan cannot bring changes against us before God. So, number 3, sabi dito, Jesus disarmed Satan, put him in open shame by defeating him on the cross. So, kagaya din nung sinabi ko nga na simula nung ipako ang Panginoon sa cross at ialay yung kanyang buhay para sa atin, i-save tayo. Simula nung ay nawala na ng karapatan ang diablo sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi tayo dapat matakot sapagkat yung kamandag niya ay simula nung tinanggap natin at iniligtas tayo ng ating Panginoon ay nawala na. Ibig sabihin, wala nang kamandag si Satan para malinlang pa tayong lahat. Bagkos ay talagang kailangan natin na lumakad ng naayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. So para naman po sa ating application, sabi dito, do not be deceived by the snake without venom. So huwag tayong pa-deceive sapagkat si Satan ay wala ng kamandag o wala ng kakayahan na alisin pa tayo sa paanan ng ating Panginoon
alisin pa tayo sa tamang pananampalataya na meron tayo ngayon. Tamang paniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Diyos lang. Si Jesus na kanyang anak na nagbigay, ang Panginoong Jesus na nagbigay na pagkakataon para makalapit tayo sa ating Panginoon at makamta natin yung kaligtasan na patuloy nating hinahangad. So number 2 sa dito, never be ashamed of Christ and the gospel. So dito kalimitan talaga ang daming natatakot kasi may mga bagay sila na hindi maiwan. Dahil nga doon, mas pinipili nila na magstay na lang doon sa mga bagay na yun kasi iniisip nila hindi sila karapat-dapat sa ating Panginoon. So lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon na ipabago yung buhay ng bawat isa sa atin at tawagin siya ng Panginoon. Lamang ay kailangan natin talaga na panindigan, tayuan yung pananampalataya na meron tayo sa Kanya upang makita niya na talagang hindi tayo natatakot na i-share at ipakita sa buong mundo kung ano yung buhay na meron sa piling ng ating Panginoon. Number 3, sabi dito, hold firmly on the victory and sufficiency of Christ. So, panghawakan natin yung victory at saka yung sufficiency ng ating Panginoong Jesus na simula nung niligtas niya tayo, nung namatay siya at muling nabuhay, in His resurrection talagang doon na nagsimula na talagang hindi na magagapi ang ating Panginoong Jesus sapagkat andun na siya sa kanang trono ng ating Panginoon at ipinakita niya ng ating Diyos kung gaano niya tayo pinahalagahan, kung gaano tayo minahal na ibinigay pa niya yung kanyang bugtong na anak para lang ma-save yung buhay ng bawat isa sa atin. So kung isipin mo paano niya nagawa yon sa nag-iisa-isang anak niya, pero dahil nga sa kapangyarihan na mayroon ng ating Panginoon ay never na magagapi ang ating Panginoong Jesus. Hold firmly on the victory and sufficiency of Christ. So, I hope may natutunan kayo sa maikling video na to. Thank you sa pakikinig at panonood. Pagpalain ka ng ating Panginoon.